Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Labis po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon at ako po ang kanyang pinili upang manguna sa ating banal na gawain sa umagang ito. At wala po tayong listahan ng mag-share. Kaya kung sino po ang nais na mag-volunteer para ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa kanilang natanggap sa ating Ama. Meron po ba na magbo-volunteer sa inyo? Tatawag na lang po ako ng magbabahagi. Sana po ay wag po siyang tatanggi dahil sa ating Panginoon ito. Ang tatawagin ko po ay isa po siyang naging alagad. At siya po kasi ay malayo pa ang pinanggalingan. Nanggaling pa po siya ng bansang Canada. Ang tatawagin ko po ay si kapatid na Au. Ang kanyang papahayag ang kanyang mga natanggap na biyaya sa ating Panginoon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Katulad po ng sinabi ng kapatid nating nagpakilala, matagal na akong hindi nakakaganap. Bagamat ako matagal na rin kasama sa mga naunang kinalugdan. Ang may isi-share ko lang po sa inyo, sa tinagal-tagal ko pong hindi nakakasama sa gawain ito, ay napatunayan ko sa buhay kong kapag tinuran po at sinabi ng banal na espiritu ay tunay na magaganap. Sapagkat noong pong unang-una kaming nag-meeting ng lahat ng kinalugdan, sinabi niya sa akin na ako ay tutungo sa malayong bansang Canada. Pero sa pagtungo ko roon, ako ay kanyang gagabayan. Iyon po ay damandama ko hanggang sa oras na ito. Talaga pong hindi niya ako pinabayaan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sadyang hindi niya po ako pinabayaan. Napakarami pong pagsubok ang dumating sa buhay ko. Hanggang ngayon po talaga pong damandama ko ang kanyang paggabay sa akin. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat po, Tita Au, sa napakagandang ibinahagi mo sa amin ngayong umagang ito. Ang susunod po na mag-aalay na po naman ng awit ay si kapatid na Magno Guevara ng Bisal, San Pablo. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Ako po ay mapalad na tinawag dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-alay ng awit para po sa ating lahat. Ang ating buhay, batid natin hiram lamang sa may kapal. Sa Diyos Ama nasa langit ang nagbigay, tinamlawan ng liwanag itong buhay. Walang hanggan,
dito sa mundo. Isang beses lamang tayong magdaraan. Iginawad sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan sa ating buhay, sa ating buhay. Ang buhay na hiram ay lilisan, hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Iginawad sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan sa ating buhay, sa ating buhay. Ang buhay na hiram ay lilisan, hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man, walang hanggan. Kailan pa man. Salamat po. Maraming pong salamat. Kapatid, maraming salamat sa magandang tinig na inalay mo sa ating Panginoon. Ngayon naman po, ang magbabahagi ay isa rin pong Caps, si kapatid na Steve Sulit ng Bahay Pare. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan. Palakpakan po natin ang Diyos sapagkat siya po ay dakila upang tayo ay bigyan ng buhay at lakas ng katawan. Ganyan po kabuti ang Diyos. Bagamat ako po ay nakasaksak na po sa sulok, subalit natatanaw pa pala ako ng ating minamahal na kapatid na si Caps. Nakita po ako talaga ng Ama. Kaya po ako po ang isi-share ko lamang po ay tungkol po sa aking buhay at sa aking mga pamilya. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat nakapiling ko ang minamahal ko sa aking buhay na siya po ay dumating po siya dito sa ating bansa na sa awa po ng ating tulong ng gabay ng Panginoon ay nakapiling ko po siya ng maayos. At sa akin po, sa buhay ko pong ito, wala na po siguro akong tanging kailangan sapagkat ang buhay ko po ay talaga po napakabuti ng Diyos sapagkat ibinigay na po niya sa akin ang karapat-dapat na dati po sa aking buhay ay talaga pong napakasobrang kadiliman ang aking dinanas sa aking buhay na nakaraan. Subalit, ako po ay tinawag ng Ama. Ito po, ako po sa awa ng Diyos, hindi man po lubusan at hindi man po 100% na nagbago. Subalit, paunti-unti ay binabago ako ng Diyos. Sapagkat alam ko, darating ang takdang panahon na ako ay lubusan na makakamit ko ang tagumpay ng aking buhay sa aking pamilya at sa aking mga magulang
na nagmamahal sa akin at lalong-lalo na po sana sa aking pag-alis ng aking minamahal na kabiyak, gabayan po siya at patnubayan ng Ama sa kanya pong pupuntahan. Bagamat ako po wala po akong magagawa, gusto ko man po siyang makapiling na mahabang buhay, pero siguro po talagang ganun ang Panginoon. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na magkahiwa-hiwalay po ang mga pamilya, magkalayo-layo po, sapagkat alam ng Diyos ang plano niya sa kanyang mga anak. Kaya naman po ako, sa pag-alis ng aking asawa, ako po ay dalangin ko lamang po sa Ama, nawa po sa pag-alis niyang ito ay gabayan pa po siya ng Panginoon at huwag po sana siyang bigyan ng anumang karamdaman sapagkat siya po ay nag-iisa lamang doon. Kami pong aking mga anak na sama-sama po kami dito, nananalangin at dumudulog sa Ama. Nawa po sana ay bigyan pa kami ng mahabang buhay at lakas ng katawan ng Ama sapagkat iyon lamang po at ang lahat po ng ito ay binabalik ko ang papuri sa Ama at pasasalamat. Maraming salamat po. Kapatid, maraming salamat sa pagbabahagi mo. At ang susunod naman po na magbabahagi ay ang kabiyak ng puso na nakararampong nagbahagi, si kapatid na Yolanda Sulit. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Kasi natatawa po ako kasi para yata ang pinapaalis na, hindi pa naman po ako papaalis. Malayo pa po. Ano po malay? Buhay po ang Diyos. Pong biyaya. Hindi na po ako aalis, di po ba? Iyon po ang ating panaligan. May darating pong biyaya. Kasi po ang Ama, yan po ay masurpresa. Yun po ang aking pandama. Kaya ako hindi muna po, ayoko po kasing malaman yung aking pag-alis. Tinatanong po ako sa kuway, kailan daw po ako aalis. Sabi ko, wag niyo muna akong tanongin kung kailan ang alis ko. Ang Ama po ang magsasabi sa akin kung kailan po ako aalis. Sa buhay ko po ng ilang araw po akong hindi nagpunta rito, 3 araw po. Sa katotohanan po, inaayos ko po kasi yung mga papers ko kasi po doon po sa bansang pinagtatrabahuhan ko, inaayos ko po kasi ang nangyari po hindi ko po naayos dahil nung po kasi pauwi ako, bukas po ako uuwi, wala pa po akong ticket. Ayoko pong kulitin yung amo ko dahil baka po ako hindi makauwi. Siyempre po, kasi pag nagayak na po kayo, kung sino po yung nasa ibang bansa dyan, talaga pong para po kayong sinusundot. Talaga pong anin nyo na lang, hindi kayo kumakain, hindi kayo makatulog. Yung isip nyo, nandito na, nananahi pa ho ako. Tapos po, sasabihin ko sa amo ko na ayusin niya yung paper ko, baka po ako hindi makauwi, ewan ko po lang. Kahit na po ako nasa Ama, talaga pong nandito na po yung isip ko. Inaayos ko po kasi sa Saudi po, ano po ngayon, talaga pong napakahigpit. Ang nakita po kasi sa computer sa POEA, cut and sew po ako. Ang mga papers ko po, katulong, kadamak po kung tawagin. Pinakikiusapan ko po yung sa POEA, kaya po nandun kami nung isang araw. Ayaw po niya talaga. At nakita po na magwawalong taong ka na pala kang pabalik-balik, ngayon ka lang pala pumunta dito. Yun po kasi totoo, wala po tayong malilihim sa Panginoon. Yun po ang totoo. Nung sabi ko po, babayaran ko na lang, hindi, wala kang ganun. Ang kailangan po pala, yung nakasil po talaga. May seal. Marami po kaming nakikiusap doon. Kahit po may pera kayo, sabi sa amin, wala. Kaya po ako, kung ano po ang kalooban sa akin ng Ama, tatanggapin ko po. Kung hindi niya po, kinausap ko po yung amo ko, kung ayaw po niya akong bigyan ng papel na magpapak sila, wala po ako magagawa. Basta po ako, inaalay ko po sa Panginoon ang aking buhay. Ilang araw po akong nawala dito, ang pakiramdam ko po ay mahina.
Nanghihina po ako. Sa totoo lang po, kahit po ako'y malayo, kahit na po nandun ako, baka po ako'y maiyak na. Talaga pong inialay ko po lahat sa Ama. Kasi po pag wala po tayo sa Ama, talaga pong bibigay tayo. Sa katotohanan man po, mabigat. Kasi po kung wala po kayo sa Ama, kapag nagkakaroon kayo ng pagsubok, talaga pong bibigay kayo. Sabi ko po sa Panginoon, siyempre sa isip ko, wala akong alam na ginawang masama. Pero po, sa mga pagsubok na dinaranas ko po sa aking buhay, doon pa po niya ako talaga pinagtitibay. Kasi po sa anak, sa asawa, sa lahat po. Kung ako po'y wala sa Panginoon, talaga pong diretsyan ko pong sasabihin na yan po ang aking pamilya. Hindi po ako makakahulagpos. At hindi naman po ako makakarap sa Panginoon kung ako man po ay, hindi ko po sinasabing ako hindi nagkakasala. Humihingi po ako sa bawat araw ng aking binibigay niyang buhay araw-araw na nanawa na kung kukuhanin niya ako ay ako'y mapatawad sa lahat ng mga nagagawa kong pagkukulang sa Kanya. Pero po kung minsan iniisip ko na, bakit po kaya ang mga tulad natin ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Minsan po nagninilay ako sa aking buhay. Kasi po mula po pagkabata, sa edad ko po na to, wala po akong alam na hindi ako sumunod sa magulang ko, nagkapamilya man po ako. Alam po ng Panginoon na hindi po ako nagkulang sa kanila. Andiyan po ang aking mga anak, ang aking asawa. Mula po ako ng magkaasawa, nagkapamilya. Yun po ang alam ko, hindi po ako nagkulang sa kanila. Hindi ko po nilalahat ang magulang, pero po ewan ko lang po, Ama na po ang nakakaalam kasi sa buhay ko po ngayon, dati po, pag ako po'y nagkakaroon ng mga pagsubok, kwento po ako ng kwento kahit kanino. Wala pong naidudulot na maganda. Pero po number 1, pag po hindi ko na po talaga kaya, tatawag po ako kay Apo Kunching. Kahit na po ako nasa malayo, mag-open po ako ng Facebook. Kung sino po ang makikita kong online, si Tita Au sa Dubai, o si Mother, si Apo, kung sino po yung kaloob sa akin ng Ama. Yun po ang tatawagin ko kahit na po marinig ako ng amo ko, wala po akong pakialam. Basta ang alam ko, Ama ang tinatawagan ko. Number 1 po, basta po't ako'y nanalangin sa Ama na lahat ng ito ay inialay ko sa iyo. 100% po naman, talaga pong ipinagkakaloob niya sa akin. Kanina pong umaga, madaling araw, kasi po ilang araw na po akong hindi nakakarating dito. Talaga pong aaminin ko kasi mahirap pong magsinungaling. Sabi po ng aking anak, nanay, ba't po maaga kang naligo? Ang talaga pong isip ko, hindi ako pupunta. Pupunta lang po kami sa birthday at yung gagala po ako. Pero po siguro po talagang mahal ng Panginoon. Ayaw niya akong mawalay, ayaw niya akong mawalay. Pero po talaga yung 80% ayaw ko po talagang dumalo. Siguro po talagang mahal na mahal po ako ng Ama. Ayaw po niya akong mawalay. Mabigat po, aaminin ko po sa inyo, mabigat. Mabigat po ang aking damdamin kasi nga po napakahirap magsalita sa tao. Kaya po ako nananalangin po ako sa Ama na sa pagsubok aking nawa ay makaya ko po. Dahil po nga po ng aking mister, ako'y paalis na. Talaga pong malapit na, binibilang na lang po araw kasi May 9 po talaga. Sabi ko sa mga nagtatanong, hindi. Alam ko, darating ang biyaya na, kasi po napakahirap po talaga para sa akin. Kung ang kaloob naman po talaga ng Ama sa akin, ay ako po ay lalayo na naman sa mga anak ko, sa pamilya ko. Mahirap po talaga kung sa ano lang po natin. Pero po,
gabay ako ng ama, patak po ng ama, wala po talagang hindi mapagtatagumpayan natin. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Apo Conching bilang kinalugdan ng banal na Espiritu, na talaga pong kung hindi po siya, talaga pong hindi ko po makakaya ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. At doon naman po niya ako pinagtitibay. Talaga pong buhay ang Diyos. Manalig lang po tayo. Talaga po ako aminin ko sa inyo, narinig man po ng aking pamilya, mabigat po. Kasi po napakahirap po yung pagbibintangan ka ng, ayun po kasi ang ayoko yung pagbibintangan ka po ng hindi totoo. Ayun po ang ayoko po talaga. Hindi po ako makakaharap sa Panginoon kung ang mga binibintang ay hindi po talaga totoo. Kaya nawa po sa mga alagad, kay Mother, kay Tita Beth, na kuminsan po talagang nagchat-chat ako sa kanila. Mahirap po talaga, Mother. Mahirap po talaga. Pag po talaga wala kayo sa Panginoon, siguro po knockdown na ako talaga. Aaminin ko po sa inyo kasi mapakahirap po ng kamukha po nung aking bunso. Nung nag-share po na yon. Nung pong gabi po na yon, kami magkausap na mag-ina. Yung po kasing bunso ko na yon, sabihin na po natin na siya ay sutil. Hindi naman po kamukha ng iba na, yung eka nga po ay sutil. Pero po siya, ganun lang po siyang umistyle. Yung para po bang maano siya na kung isipin ninyo hindi ano, pero po hindi. Siyempre ako po ang nanay, ako po ang nakakadama. Ang sabi po niya, nanay, bakit po ganun? Lagi ko po sinasabi sa kanya, anak, sabi ko, ikaw lang ang nakakaalam, nakakabatid na kung ano ka, kung sino ka. Ganun po ako sa mga anak. Ayoko po yung sasaklawan ko po yung mga anak ko, 5 po iyan. Alam po nila yun. Ang anak ko po dito, nandito po silang lahat. 2 po yung alagad, panganay, at saka po yung pang-4. Tagasunod po yung pangalawa. Yung nga pong bunso, yun nga pong nag-share dito na talaga pong iniinan niya sa akin na, nanay, bakit po kaya ganun? Sabi ko, anak, kapit lang tayo. Ganyan talaga. Magsabi ka man ng magsabi sa kanila, kung hindi sila naniniwala, wala tayong magagawa. Nandiyan ka ko ang ama, siya na lang ang ating tanggulan. Yun lang po at maraming salamat. Katotohanan kapatid, ang basta't higit na nagtiwala ka sa ating Panginoon, ang lahat ng iyong kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob sa iyo. Ang susunod po na magbabahagi ay isang alagad, si kapatid na Marie de la Cruz ng San Roque, Baliwag. Correction po, mag-announce lang po pala siya, hindi siya magbabahagi. Salamat po. Isang magandang umaga po uli sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po. Huwag niyo pong pagsawaan ang mukha ko sa pagtindig dito sapagkat ang ipinapahayag ko po sa inyo kung paano magiging maayos ang ating gawain sa araw-araw. Amen po ba yon? Amen po. Naibahagi ko na po ito nung nakaraang Sabado na magkakaroon tayo ng na bagong pagbabago sa pamamaraan po ng pagpapatayo sa pagbebendisyon. Sana po makiisa tayong lahat at ito ay para sa atin. Pag sinabi po ng mahal na Apo na magsatayo na po, bebendisyonan po yung mga alagad na yon. Yung pong 3 silya na to, i-adjust po ng mga cups. Yung pong mga nakaupo, automatic po yung mga cups, dadalhin niya po ron para pumila. Yung pong ika-4 na row, mananatili po kayong mga nakaupo. Iintayin niyo po yung cups na 2 nakabantay dyan sa main door na patatayuin kayo. Ngayon po, pag nakatayo na kayo dito, mayroon pong 2 alagad na nakaposte rito. Ngayon po, yung mga alagad na nagbe-bless, nakahilera po rito. Ang mahal na Apo po nasa gitna. Kung saan po kayo ituro nung alagad na nakapost dito, kung saan kayo pupunta, pagtiwalaan niyo po kung saan kayo matatapat. At yun naman pong mga nagpapapatak ng mata, kung ang katwiran po ay nagpapapatak kami kay Apo, tinalakay po namin yan at sinangguni ko po sa mahal na Apo kasi po binigyan ng karapatan si kapatid na Cecil upang magpatak. Ngayon po, kung saan kayo na inassign ng mga nakapost na alagad dito, pumunta po kayo doon at pagkatapos po,
pwede kayong magpapatak kay kapatid na Cecil. Amen po ba yon? At yun naman pong may mga dalang papel na gustong ipabasa, ganun din po ang magiging ano natin, kung saan kayo natapat, doon po kayo. At pagkatapos po ng mahal na apo, sa kanyo po ilapit at ipabasa. Nagkakaunawaan po ba tayo? Muli po yung mga alagad na nakaposte at yung mga alagad na nagbe-bless po, nakahilera dito, doon po nakapost yung mga alagad na sa bawat isa. Magkaisa po tayo upang ang gawain natin ay higit na lalong kalugod-lugod sa ating Panginoon. At pagtiwalaan nyo ang lahat ng alagad na ginagamit ng ating Panginoon upang magbendisyon sa bawat isa sa atin sapagkat yun po ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoon. Pag po pinatong na ng mahal na apo ang kanyang kamay sa ulo ng aking mga kapatid na alagad, ibig sabihin po ibinigay ng Espiritu. Kaya po kung anong mga katanungan nyo, kung anong mga nasa puso nyo, dumulog po kayo habang nakapila kayo para pagdating nyo kung saan kayo matapat, sakto po masasagot kung anong nais nyo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagkukorek sa ating gawain sa ating banal na dambana. Susunod po na magbabahagi ay ang Mother of the House ng mga kapatiran, si Mother Marisa de la Cruz. Salamat po, Ama. Muli sa unang araw ng linggo ay pinahintulot mo na makapagbahagi at makapaghayag ng kabutihan at kagandahang loob mo na sa bawat araw ay aming nadarama sa dako mong banal, sa iyong tipanan. Nawa, lahat ng anak mong tinawagan mo sa araw na ito ay maging matama na makinig ng iyong mga aral at ganap maisuko ang lahat upang ikaw ay makapasok ng malaya sa kanilang kalooban at madama kang lubusan na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran ngayon at kailanman sa katawan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, habang nagbabahagi po ang kapatid kong, kumari kong si Yoli, sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat tingnan niyo nga po, bilang isang tagasunod at nakatanggap sa dakong ito, mapalad ang mga nagtitibay sapagkat sa mga pagsubok na dumaratal, patuloy pa rin nakakatindig. Amen po ba yun? At higit na mapalad po kami bilang mga alagad sa Tita Au. Kami po bilang mga alagad na sa dakong ito ay nakatanggap ng bahagi ng ating Panginoon bilang mga hinirang na sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan, makikita po natin na yun ang purpose ni God. Bakit yung liwanag na yun ay hindi niya pinatay o pinaram sa sanlibutan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ano po yung maririnig natin sa tao? Ang hirap, ang bigat. Paano? Ano kaya ang magaganap? Andun po yung kaukula na sa unang buhay. Yan din ay mga katanungan ko noon. Subalit salamat sa Ama, although walang tema, ang masasambit ko lang po sa inyo, masarap pong muling isilang sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nasabi nga, dati-dati, hindi ganun kahalaga para bigyan ko po siya ng pagninilay na malalim. Subalit, habang umuusad po ang taon bilang isang alagad at sa dakong ito ay pinahintulutan ng Ama na mabahaginan ng karampot na pag-aatas o dili kaya ay karunungan upang makatupad sa karampot at payak na paraan. At doon ko po higit pinapupurihan ng Ama sapagkat ganun po pala. Kapag andun ka sa sitwasyon na sa palagay mo bilang tao hindi mo kaya, kapag siya po pala ang kumilos at naghari sa buong mong pagkatao mula ulo hanggang talampakan ng banal na Espiritu para lang maninang inunguya mo ang bawat kaganapan, ano po? Buhay po ba ang Diyos? Hindi magiging mayabang, kundi ito po ay nais kong ipunto muli sa mga isip po ninyo na yung pundasyon po ng Diyos sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na patuloy na nilalayo na tayo mapunlaan na tunay na binhi na mula sa ating Diyos ay napakalaki ng benepisyo. Lalo't higit kung pahalagahan po natin yung bagong pagsilang po natin sa panahon ng Espiritu. Na minsan, sabi ko nga,
ito'y katanungan ko po bilang isang alagad. Ama, bakit po ganon? Dumaratal yung napakarami nagsusumigaw na kilala ko ang Diyos, nadarama ko ang Diyos. Subalit, ikaw na nagsasabi na totoo yung sinasabi mo, bakit hindi ka maunawaan? Alam niyo po kung anong sinagot sa akin? Anak, yan ang katotohanan. Kung hindi paganap sa akin, lahat na nagsasambit ng katotohanan ukol sa akin na hindi talaga mauunawaan at magiging daan lang ng katanungan din sa kanila. So sa madaling salita, ganun po pala. Kahit hindi mo himukin ang tao na makinig sa'yo, kung ang tao nakikinig sa'yo ay may banal na espiritu na naghahari sa kanyang pagkatao, madarama po niyang makinig kahit hindi mo sabihin makinig ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, makapag-i-evaluate na uli po kayo. Nasabi ko nga, kaya pala, yan anak ang katotohanan. At napakarami po niyang ipinahayag na maging tinanong ko rin po yung tungkol sa may karapatan lang bang magsumigaw ng buhay ang Diyos ay yung mga pinagpapala sa material na bagay? Sige po, maghimay po kayo. At sinagot po niya ako, ang sabi po niya ito, anak, kung ang mga pinagpapala sa material na bagay ay nasasyahan na ito'y mula nga sa akin, di sana lahat sila nagbago na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang galing ni God, no? Ayaw kanyang iligaw at ayaw ka rin niya magkasala. Kaya ikaw na inuulatan, dahil alam mo kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin mo para hindi siya masakitan. At yun po yung nais ko po ilayon sa inyo, na sa dakong ito, patuloy pong ibinibigay ang matibay na pundasyon sa pananampalataya. At ang bagong pagsilang, yung pagsilang sa Espiritu, eto na po, araw-araw ay ibinibigay ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ang bawat pahayag. Huwag po nating hayaang mabalandra lang sa ating isip at puso. Amen po ba yun? Bigyan po natin ng puwang na ito po ay ma-preserve. Sapagkat kapag preserve mo ito, hindi makapagdudulot ng tinik, kundi ito makapagdudulot pa ng kapayapaan sapagkat patuloy kang makakahugot ng lakas sa kabila ng panghihina, patuloy kang makakahugot ng liwanag sa kabila ng iyong kadimlan, patuloy kang makapaghuhugot ng pag-asa sa kabila ng iyong kabiguan. At yun po yung ibinibigay na benepisyo sa panibagong pagsilang sa pamamagitan ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang buhay ko. Nasabi ko nga sa Panginoon, ang galing, oo nga totoo naman. Sapagkat kung ang lahat nga naman na nagsusumigaw, na kumpleto, kumbaga materialis puertes, material na bagay, disin sana hindi na sila naghahanap ng napakarami pa, po? At disin sana makikita mo na mula sa pagbaba ng pagpapala ng Diyos, kung ikaw ay binabaan na masama, nagbago ka at naging mabuti, mula sa Diyos yun. Subalit kung ikaw ay binabaan na mabuti at sumama ka, ay hindi po yun mula sa Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Sige, maghimay kayo Ganun lang po yun kasimple. Yun po yung tinuro po sa akin. Hindi ko alam kung ito ay katang-isip ko lang, pero katotohanan, hinimay ko po na magsumigaw ka na mula sa Diyos, kung ikaw ay masama, at nagbago ka na maging mabuti, mula sa Diyos yun, sapagkat napahalagahan mo yung mula sa Diyos. Subalit yung masama ka, ibinabaan ka, at lalo ko pang sumama, hindi mula sa Diyos yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po yung simple lang na kaganapan na binibigyan ko po lagi ng pagtutuon. Sapagkat, sadya nga po pala, na tama po sa tuwina yung sinasambit ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, walang karapatan na humusga ang sinuman. Sapagkat hindi mararamdaman ang isang pahayag kung ang makikinig ay hindi pa nila nagaganap sa buhay nila kung ano ang nagaganap sa nagpapahayag. Amen? Amen po ba yun? Kaya ito po ay isang kaukulang paalala na halimbawa sa gitnang ito, nagpapahayag po ang sinuman. At hindi nyo po maunawaan, wag po tayong husga. Sapagkat, sadyang hindi nyo maunawaan kapag hindi pa nagaganap sa inyo. Amen? Kundi, mas maganda po ay matamang makinig upang kapag dumatal na yung takda na ikaw naman, alam mo na yun palang ibig sabihin ng mga nagpapahayag. Amen po ba yun? Mga kapatid, ito po ang nais ko pong iwanan sa inyo. Sa bawat araw, lahat ay mahalaga.
kapag binigyan mo ng tuon na ang Diyos ang nagbigay. Amen? Sa bawat araw, kahit karampot man na nagagawa sa palagay ng tao, na ito lang yung nagagawa mo, mahalaga pa rin, lalo tungkol sa ating Panginoon. Amen? At bawat araw, ano man yung gagawin mo para sa ating Diyos, pinakamaliit man yun at sa palagay ng tao walang kwenta, napakahalaga po yun sa Kanya. Ganun po si God mag-appreciate ng mga ginagawa para sa Kanya. At yun po yung aking nararamdaman na sa bawat araw, umuusad ang aking buhay na punong-puno ng ligaya sa kabila ng mga pinagdaraanan. Buhay po ba ang Diyos? Wala kang maisisigaw na pangit. Amen? Maaaring sabihin mong pangit kasi pagkatao ka. Subalit, ang ukol sa Diyos, hindi kailanman siya nagbibigay ng kapapangit-pangit. Amen? Hindi po siya nagbibigay ng kasakit-sakit. At hindi rin siya nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. Kaya wala ka masasambit ko, yung sasabihin mo lang, ang sarap sa piling ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, kung paano ko pong nararamdaman ang galak, na sabi ko nga, nakakatawa ka, kahit wala ka, kahit na ano. Nagkakaroon ka ng pag-asa, kahit alam mong bigo ka bilang tao. Nagkakaroon ka ng napakalawak na liwanag, kahit alam mo na kakapain pa ng isip mo kung saan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil alam ko na napakalawak ang kanyang kapangyarihan, alam niyo po ba kung anong ginagawa ko? Lagi pong ako advance sa mabuti para yun po yung ibigay niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Totoo po yun. Wala namang magsasabi sa iyo na, oy anak, ano ba yung isip mo? Hindi mo pa nakakamtan, andun ka na kaagad sa gusto mo. Sa isip mo lang, idulog mo lang. Alam niyo po, ganyan po siya kabuti. Nasabi ko nga, Ama, ibang klase ka talaga. Ano po? Iba siya. Sadyang napakaiba. Pinakikita ng Ama kapag gusto mong puspusin ang sarili mo, na sa kanyang kalooban ay manahang ka, sadyang masasabi mo na walang makapapantay kung paano siyang magmahal, kung paano siyang magbigay, kung paano siya magpadama, at kung paano siyang lumingap at kumalinga. At sa bawat araw, sabi ko nga, bilang pagkatao, sadya po, mahirap. Sabi nga ni Kumaring Yoli ko, mahirap. Subalit sa Diyos ay napakadali. Dahil gamit ka niya, gagamitin ka niya, hindi ka niya bibigyan ng ka-stress-stress. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, upang makales naman po sa mga pasanin nyo, lalo may mga karamdaman, sa katotohanan lang po, nung nagparada po tayo nung linggo, Friday, Saturday, halos dinadala ko lang po talaga na humakbang. At pinaalala sa akin ng Ama na anniversary ko pa pala ng kagalingan ng aking balakang. Subalit, sabi ko nga, nung Saturday, nag-mission tayo ng Friday sa Mapaniki. Halos hindi po talaga ako makahakbang. At nung sabi ko kay Nanay Merna, buti may nakatabi po akong alagad. Nung naka-slant na po, paakyat ng simbahan ng Bahay Pare, sabi ko, Nanay, buhatin mo ang aking balakang para akong tutumba. Sobrang napakasakit. Balanse, nung nagpahaplos pa ako kay kapatid na Ana, sabi po niya sa akin, ba't ganun? Ba't ganun yung balakang mo? Parang nakabitin na lang yung mga buto. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Salamat sa Ama, sabi ng mahal na Apo, minom ka lang ng tubig ng tubig, purihin ang Ama, dakilain siya, at nararamdaman ko nilalagnat ako sa gabi. Ngayon okay na, sabi ko, Ama, wala na akong magagawa pa kung pahihintulutan mo ako magkasakit. Ikaw rin, hindi kita mapaglilingkuran kasi hindi ako makakalakad, hindi ako makakamadali. Paano ka? Ay, ito po, magaling na po sa harapan nyo. Tinakot ko pa ang Ama, ano po? Sapagkat napakabuti ng Ama. Kapag nasuri niya yung bukal sa puso mong paghahandog sa Kanya, bigyan ka man niya ng manakanaka, pahintulot na manakanakang pagsubok sa lupang katawan. Hindi niya pahintulutang tumagal. Sapagkat namimiss din kaya niya yung paglilingkod mo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kung namimiss mo ang maglingkod sa Diyos, namimiss ka rin agad. Namimiss ka rin. Totoo po yun, damhin niyo po yun. Hindi pa pwedeng baliwala. Sapagkat andun yung paalala niya na anak, ingatan mo ang sarili mo, huwag mong abusuhin ang sarili mo sapagkat kailangan pa kita. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po kabuti ang Diyos? Nawa po, tayong lahat. Kaya sa dahong ito,
kung paano ating mahal na Apo Kunching sa araw-araw ay pinupunlaan tayo ng mabubuting aral, damhin po natin sa ating kalooban at tuwiran po na ibigay po natin ang 100% na pagtanggap sa banal na Espiritu upang ang panibagong pagsilang ay ating mapakinabangan ng gusto. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat, Mother, sa napakagandang ibinahagi mo po sa umagang ito. Maraming salamat po sa